Good morning sa inyong lahat mga solid kapengyo ko. Ito ay kakasagap lang nga ng balita. Breaking news po tayo about dito kay Janrel Casimero na napaaway pala ito sa airport at muntik na nga niyang masapak ang isang boxing judge na kung saan ay nagrereklamo ngayon dito nga kay Janrel Casimero dahil talagang kahit ako mismo ay nagulat din ako na may sinasabi itong judge ngayon na ginanon nga raw siya ni Janrel Casimero at kung hindi pa nga raw inawat kamuntikan na talaga siya. Plano nga daw niya magdemanda dito kay Janrel Casimero. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito nga kay Sports Talk PH. Kahapon, dahil pauwi na ko sa Cebu, narita to Cebu, direct flight siya. So siguro mga Japanese time, mga 2 o'clock ng hapon, doon ako sa isang duty free, naghanap ako sa gate 91, sa tapat niya mayroong hanap ako ng Royce chocolate para sa asawa ko at saka sa anak ko. Tapos wala na, pagkatapos nandoon na sila sa harapan ko. Pag lumingon ko, nandoon na silang tatlo, parang kino-corner nila ako, tapos gumano na si Casimero. Ito yung tao na paragi akong sinisiraan, parang sinasabihan ako niyang ganun siya. Bakit nasabi mo sinisiraan kita? Grabe naman mga kapengyo, si Janrel Casimero magkaganon na ito yung lagi akong sinisiraan. Parang para sa akin kung ako tatanungin nyo parang napaka-imposibleng gawin ni Utol Janrel yun Kasi ito base lang sa pagkakilala ko kay Janrel mga kapengyo Kasi kung ganyan talaga ugali ni Janrel, nung mga panahon na lang na matindi ang awayan nila ni Silver Boys, at minsan nagkakakita pa sila, dapat doon pa lang inupakan niya na si Silver Boys kung walang talaga ugali ni Janrel. Ako sa totoo lang base sa pagkakilala at pagkakilatis ko dito kay Janrel Casimero. Actually, nakakausap ko pa nga yan noon nagkaka-video call pa kami. Ilang beses pa rin ako napayuhan din yan ni Janrel Casimero. Hindi kami totaling magkakilala, hindi ko siya kilala ng personal. Pero yun, talagang nagkakilala lang kami sa social media at nakakatawagan ko siya. So, I don't think na magagawa ng isang Janrel Casimero yon since wala naman siyang record sa lugar nila. Kasi yung mga ganyang gawain, mga yan yung mga may ugali talaga yan at sa kanilang lugar may record dapat yan sa barangay o sa kasi pagka ganyan nga raw ugali mo, ganyan din ang gagawin mo in the future kumbaga kaya yung iba nakukulong. Nung una pa sinisiraan mo ako. Sinisiraan daw. Ko, totoo naman, facts yun tapos taga-media ako, aside from being international judge, sinabuyan ko siya, ito yung problema mo, hindi mo alam yung trabaho ng media. Siya hindi. Sinisiraan mo talaga ako, tapos gusto niya akong sapakin. Yung kasama niya yung matangkad, sinabi na, wag. Tapos mukhang uminitar yung ulo ko dahil yung parang parang binubuli ka, yung binubuli ka. Grabe naman, if ever nagagawin ni Utol Janrel yun, may lisensya sa boxing. Ang tanong dito, kung sinapak ka ba talaga, maaaring baka triniger mo o baka impossible Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ni Janrel yun, So sinabi ko siya, are you threatening me? Tapos mukhang umano na yung boses ko tumaas na. You are a professional licensed boxer. Oo, impossible na papatol yan, lalo na itsura nito, mukhang may edad na siya, Impossible. Napapatulan ni Casimero to, mga kapengyo, At saka alam nyo naman kung anong kakayahan ni Janrel Casimero if sinapak niya nga talaga to, di ba? Then, professional boxing judge. May license ako sa WBO, IBF at saka sa Japan at saka sa Pilipinas. So kung gusto ninyo, dahil siguro kung di physically harm me, magsampa ako ng kaso doon sa GAB o sa GBC, pati sa regular courts, mabuti na lang hindi niya yung isa siya na wag sinabihan doon ko na na ibang klase to si Janrel Casimero. Parang okay. Walang pinag-aralan at saka walang mudo. Mayroon namang walang pinag-aralan pero grabe naman to si si tatay pala maghusga kay Janrel, Parang daw walang pinag-aralan. Pero
Katulad nga ng sinasabi ko mga kapenyo, no? Si Janrel nga yung binababa ngayon eh. No? Si Janrel nga yung maraming nag-aano sa kanya ngayon, mga kapenyo, yung maraming nagda-down sa kanya. Paano naman naging bastos, ganyan ka bastos, no? Etong si Janrel Casimero. Ewan ko, kung naniniwala kayo mga kapenyo, comment nyo down below yan. Pero ako, sa pagkakilala ko sa kanya, hindi naman sa pag-aano ha, I don't think na magagawa ni Janrel yun. Tsaka pangalawa mga kapenyo, kung talaga nangyari yun, nagkasigawan sila doon, no? Kahit hindi na sapak ni Janrel to, nagkasigawan lang. May mga lalabas na video yan. Pustahan tayo, may mga lalabas na video yan. Pero wala naman tayong nakita eh, di ba? Maganda yung ugali. Si Casimiro, dalawa, walang pinag-aralan at saka walang masama yung Wala, ugali. wala daw Parang pinag-aralan. Totally unprofessional. Unprofessional talaga. Tama yung Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kapenyo ha, madali lang naman gumawa ng kwento eh. Madali lang naman sabihin yan. Pero ang tanong dito, may ebidensya ka ba? Katulad yan, boxing judge ka. Dapat yan, may ebidensya tayo na ilabas din, mga kapenyo, di ba? Kasi kung wala ka rin lang ebidensya na ilalabas at gagawa tayo ng istorya rito, mahirap po yan, panghuhusga po yan dun sa tao. Pwedeng mag-counter attack o magdemanda rin si Janrel Casimero. Lalong-lalo na sa airport pa nangyari. Napakadaming CCTV dun. Pwedeng kunin yun, mga kapenyo, no? sinasabi ni yung statement ni Mr. Uwashi. Si Mr. Uwashi, yung manager ni Naoya Yung Inoue. promoter, Mayroon siyang statement na pinalabas. Sinabi niya na there is no match will happen between Casimero and Naoya Inoue, dahil si Casimero daw ay irresponsible and unprofessional boxer. Parang napikon din yung Japan Boxing Commission, dahil when I interviewed yung sa ni Tsuyoshi Yasukutsu, yung CEO ng Japan Boxing Commission, dahil kilala ko rin siya, ay ko, Casimero won impressively last Sunday night, dahil Monday ko siya tinanong siya. So talagang grabe to mga kapenyo, no? Talagang panghuhusga to. Ang dami talagang naninira kay Janrel Casimero ngayon. Kaya doon po sa mga solid supporter ni Janrel, no? Wag po tayong bibitaw, no? Lalong-lalo na ipagdasal natin lagi si Champ. Kasi talagang sa totoo lang nakakaawa yung kalagayan ngayon ni Casimero. Real talk po yan mga kapenyo. Sobrang dami pong taong gusto siyang ibaba, taong gusto siyang sirain. Pero kung totoo man ang sinasabi nito ni Judge, no? Ilabas na lang niya yung prueba. Huwag niya nang i-social media. Kasi sa social media, katulad niya, nagsalita siya, yung ibang tao na walang alam, maniniwala agad. Diba? May mga ganyan eh. Pero dito kasi, kung talagang meron kang ebidensya, ilabas mo. Lalo na airport yan. Ang daming camera dyan, mga kapenyo. Ang dami na pong insidente sa mga airport na talaga nakukuha rin kaagad. Lalo na sinasabi niya, susuntukin dapat siya ni Janrel, pinigilan lang nung kasama niya. So makikita doon kung umasta talaga si Janrel, ilabas niya. Total, Japan Airport ata nangyari mas high-tech, mas maraming camera. Yes, siya, but we will suspend him for 6 months siya. Is that okay? Well, it's the decision of GBC. Mukhang napikon sila yung nag-press con si Casimero right after the fight na sinabi niya, I don't care, no? Kahit overweight ako, even I'm overweight, as long as I win in the fight, di ba? Parang dating sa mga Hapon, unprofessional to, no? Unprofessional na tao, parang ganun na. So, doon siguro naka-aggravate pa yung sa penalty, instead na 6 months, naging 1 year na yung suspension niya. Tapos, ang epekto nito, dahil ang Japan Boxing Commission is one of the strongest commission in the world, no? So ayan mga kapenyo, no? Mukhang legit talaga na 1 year suspension talaga, no? Itong naging paratang o naging parusa kay Janrel Casimero dahil nga sa weight in lang. Dahil sa isang timbang mga kapenyo, no? Kaya yun yung nangyari sa kanya. Pero wala na tayong magagawa dyan. Rules is rules, no? So kung yan na naging rules sa Japan, tanggapin na lang ni Janrel kasi nagkamali rin naman talaga siya, no? Dahil nga doon sa pagtitimbang. Pero at the end of the day, marami pa rin pwedeng makalaban na possible itong si Utol Janrel, no? Pwede pa rin niyang makakalaban sa ibang bansa. Katulad ng Korea, Pilipinas, at kahit saan, Amerika pwede. Hindi lang pwede sa Japan. Okay lang yun, sa taon lang naman eh. Kahit sabihin pa na yung yung nag-meted ng penalty na 1 year suspension ay yung Japan. Pero yung Games and Amusements Board sa Pilipinas, yung GAB, hindi naman kaya anuhin yung desisyon ng Japan dahil yung Pilipinas nagpapadala ng boxer dito sa Japan.
So lahat ng mga legitimate commissions, ginagaling din nila yung ibang komisyon yung desisyon. So yan mga kapenyo, no? Ano nga masasabi nyo dito sa boxing judge na sinasabi nga niya na muntik nga raw siyang sapakin, no? Neto ni Janrel Casimero at meron nga raw masamang ugali etong si Casimero. Kayo ba'y naniniwala dito kay judge sa kanyang mga pinagsasabi? Or sa palagay nyo mas much better kung meron siya talagang prueba or meron siya talagang ebidensya para at least talagang matunganga tayong lahat, no? Kumbaga maniwala tayo sa sinasabi niya. Pero ngayon sa ganito na sali-salita lang, mahirap pong paniwalaan yan. Kahit sino po ngayon dito sa social media, pwede na pong gumawa talaga ng mga istorya. No? Marami na pong pwedeng magganyan. So yan mga kapenyo, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat-lahat po yan mga basa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita kasi lang tayo sa susunod kong reaction videos.